Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 5, 5 ng Disyembre 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:41 ng umaga, 6:41 ng umaga at Thursday po ngayon, Thursday. At nais ko po mag-vlog patungkol dito sa itong mga INC ay magrarally daw para kay Sara. Opo, kasi ayaw nila ma-impeach si Sara. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Kagabi po ay natalakay ko na ito, kagabi. Yan pala, nakikita nyo ngayon ay yan yung TOJC compound dito sa Los Angeles. Pinakita ko lang sa inyo kasi konektado ito yung mga kulto na yan, hindi ba? Ay ito na ang ibibigay ko na itong kuwan ko ngayon, itong topic ko ngayon. Ito, Iglesia ni Cristo magrally daw, pero dadagdagan ko para kay Sara. Para kay Sara. Ayan. Para kay kay Sara. Ayan po ang title ko ngayon. Ngayon ay kagabi, tinalakay ko na yan, pero may idadagdag po ako Opo. At parang continuation na lang ito. Opo. Ako ay naniniwala na sila ay magrarally dahil nakatanggap sila ng bayad. Pero hindi sila, yung puno yan, yung puno, o kaya pabor, o kaya ay mga regalo, ganyan, handog, hindi ba? Ganun po yan para hindi masabi na suhol o bribe ay handog. Ganun po yan sa mga relihiyon naghandog si ganito, hindi ba? Tatanggapin naman yan. O kaya mga pabor, yung mga, siguro, yung mga nakaraang pabor, pero doubt ako doon. Kasi, kung ano man yung pabor ay kuwan na yan hindi na counted yun ngayon panibagong pabor yan dahil sila ay magrarally. At sinabi ko na rin kahapon o kagabi ng alas 7 ng gabi ay isang araw lang naman yan kung magrally man sila o sige na padaanin na natin 1,000,000 sila, saan sila pupunta, saan sila magrarally yan. 1,000,000 na sila, pero isang araw lang po yan. Opo. O 2 araw, o maximum 3 araw. Ganong kay Irap noon, hindi ba? Nung sinubukan ni Irap na patalsikin si Gloria Macapagal Arroyo. Nung sumigaw si Miriam Defensor Santiago ng sugod, hindi ba? Kasama po doon ang mga INC. Opo. Pero hindi rin sila tumagal. Siguro 2 araw lang maximum. 3 araw, wala na rin sila Ganun po yan. Yan po ang nilalakad ko dito. At labanan nyo po yan. Kung kaya nyong labanan yan. Pero may idadagdag po ako. Opo. Pero bago ang lahat ay batiin ko muna itong mga subscriber ko po. Ito, batch number 1 po sila. O ito mga nagko-comment o nagla-like o yung nag-view. Opo, kasi kahapon kagabi mayroon ng 79 ata yung view nung kagabi na ginawa ko at napapanahon po kasi ito para maliwanagan po tayo. Opo, lalo na kung yan na ganyan sumasaw-saw na rin yung mga senador At babanggitin ko po yan.
yung sinasabi ng mga politiko dyan, mga senador o yung mga leader dyan, na divisive daw, divisive, ay talagang si Jesus Christ po mismo ang nagsabi. Pero wala dito ha. Pero kung gusto nyong ipakita ko ang verse, ay ibibigay ko bukas. Do not think, sabi ni Jesus Christ, that I bring peace. I bring sword, sabi niya. Nagdala ako ng espada. Yung word of God niya, sword po yan eh. Do not think that I bring peace. I bring division, sabi niya. Division po. Yun ang sinabi niya sa mga ayaw maniwala sa kanya, doon sa mga tao. Nilitsure na yan. I bring division, for mother will go against his daughter. Ganun. O daughter against his mother. Yun ang sinabi niya. O yung father against his son. Or the son against his... Division nga po ang dinala ni Jesus Christ. Sinabi niya Ay ano ba itong sinasabi nila yung anak ni Irap? Yung dalawa, si Jinggoy Estrada at saka, tama naman kayo dyan divisive yan. Pero hindi nangangahulugan na mali yan. Kasi nga sa butuhan din sa election, division din yan Walang kwenta ang pinagsasasabi nyo kasi sinabi na yan ni Jesus Christ. I bring division, sabi niya. Pero iba po ang sinabi niya sa mga tauhan niya o sa mga disipulo niya, sa mga mananampalataya niya. Ang sinabi niya ay, peace I give you, sabi niya. Or, peace I leave you, sabi niya, not the peace the world is offering you. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Peace I give you, or peace I live to you, not the peace. Hindi katulad ng peace na ino-offer ng mundong ito, sabi niya. Yun po. Ay ano ba ito ay sabagay, hindi nagbabasa ng Biblia ata ito Lahat po ng sinasabi dyan ng mga politiko, mayroon po ako nasa utak ko na kung ano ang sinabi ng Biblia patungkol dyan. At ito nga ang babanggitin ko, itong Acts 5, 38-39. Pero hayaan nyo muna na batiin ko, baka magkulang na naman po ako ng oras Nililimit ko lang po na 30 minutes ang pagkuhan ko kasi mahalaga po kayo, mahalaga po ang oras nyo. Ayaw ko pong abalain kayo ng todo. At lahat po ng salita dito, pinipili ko po. Opo, wala po akong idle word. Wala. O yung mga pasaring-saring, hindi po. Diritsahan po ako dito. Ito na nga, si Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, salamat po sa inyo. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Nalbais, Josalan Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburo Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticu, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborki, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowell Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado. Salamat po sa inyong lahat. Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez,
Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Josito Si. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Damjus Journey, Kakamping ang batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magdo. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion po. Yun na nga ang nakasulat po sa Ephesians 5:11 ay ito po have no fellowship with the unfruitful works of the darkness, but rather expose them. Inaatasan po tayo na i-expose sila. Ayan po, hindi ba? Inaatasan tayo ng Biblia na i-expose sila. Yan po ang paraan na masugpo yung korupsyon. I-expose natin sila. Kasi takot po yan Takot sila na humarap sa liwanag kasi nga ang gawa nila ay masama. Hindi ba? Kaya i-expose natin sila. Do not participate in the unfruitful works of the evil. Ayan po, sa ibang version, do not participate or have no fellowship. Ayan po, Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation. Gusto ba natin na umasinso ang ating bansa? Gusto ba natin? Tinatanong ko po kayo, mga Iglesia ni Cristo, gusto ba natin umasinso? Di, pilitin natin na ang gawin natin ay righteousness. Yan po, huwag po natin suportahan ang magnanakaw o ang mga sinungaling o nagpapabricate ng kung ano-ano mga ebidensya. Hindi ba? Huwag po natin suportahan kasi nga mahal natin ang ating mga kaanak, ang ating bansa, ang ating tinubuang lupa. Mahal natin. Pero kung gagawa po tayo ng mga kahibangan o kabalbalan o susuportahan natin ang ganyan, hindi po tayo gumagawa ng righteousness. Hindi po. At ngayon nga, parang binabawi nila Binabawi nila, ang sabi nila ay sinusuportahan daw nila si Marcos na ayaw sa impeachment. Yun ang sinasabi nila ngayon. Ay pero ganun din po yan Bakit ayaw nyo isiwalat ang bangko ni Duterte? Kasi kung mai-impeach yan, mapipilitan bubuklatin yung bangko na 2.4 billion ata yan, yung pinakita ni Trillanes. Nung bago mag-eleksyon, nung 2016 election, pinakita niya yung listahan o yung bank transaction. Pero sarili niyang yun. Pinakita niya sa table niya, sa sarili niyang gawa. Pero may pinanggalingan yun. At yung nagagalit nga dyan si Duterte tuwing nababanggit yan Anong gusto nyo? Sampalin ko siya, sabi niya Doon makikita natin na napipikon siya. Kaya nga, yan po ang inaabangan ng mga tao. Under impeachment po, lalabas yan. Mauobliga na ilalabas yun. Hindi po pwede na, anong gusto nyo? Sampalin ko siya. Hindi pwede na po yan. Matagal na po ginagamit yan Hindi ba? Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people or bring condemnation to any people. Yan po yung mga kasalanan po, nagbibigay po sa atin ng condemnation or to any people. Ayan po Hindi ba? Yan po ang sikreto ng Amerika. Dito po sa Amerika, sinasabi ko na sa inyo, ay nagsisikap ang mga tao dito na gumawa ng righteousness. Ay pero dyan naman sa Pilipinas hindi ba? Pinapaboran yung gumagawa ng kasalanan
ay paanong aasinso ang Pilipinas dyan? Mag-isip-isip po kayo, mga Iglesia ni Cristo, kung ganyan ang inyong puno. Lumalabas po kasi kulto na yan parang ganun kay Kibuloy, hindi ba? Si Kibuloy, saan na ngayon? Nakakulong na. Hindi ba? Ay kasi nga, yung mga members niya ay pinoprotektahan siya Ay pero hindi po uobra yan kasi nga righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ito po ang susunod but seek first the kingdom of God and His righteousness. Inaatasan po tayo na hanapin yung kingdom of God at saka yung righteousness niya. Opo, yan po ang pinapagawa sa atin. And all these things, kung gusto nating umasinso, kung gusto nating mabless, o magkaroon tayo ng mga blessing, all these things, hindi ba? Tawad lang yan Yang all these things, tawad lang yan, will be added unto you. Ayan po, kuwan lang yan, dagdag, hindi ba? Kung bibili ka nga ng isang karning baka, hindi ba? Isang kilong karni ng baka, hindi ba? Babalik ka babalik ka. Opo. Ito, tawad mo, buto-buto. Hindi ba? Bibigyan ka ng tawad. Balik ka sa isang linggo Ganun po sa palengke. Hindi ba? And all these things shall be added unto you. Tawad lang yan, yung mga blessing na yan. Pero ang kailangan ay yung kaligtasan po ng ating kaluluwa. Ngayon, ito po ang verse na sasabihin ko sa inyo sa Acts 5:38. Ito po ay nangyari nung nangangaral po sila Peter at saka yung mga apostoles. Binabawalan sila ng mga Parisiyo. Binabawalan sila. Opo, na mangaral. Kasi nga kalaban nila na parang nachichik yung aral nila na mali. Ngayon pinagbabawalan nila na mangaral si Pedro at saka yung mga kasamahan niya. Ay ano po ang sabi ni Gamaliel, hindi ba? Yung kwan yun sikat na kwan yun na Parisiyo si Gamaliel, yun ang nagturo kay Paul. Tinuruan niya si Paul. Ito nga si Parisiyo na Gamaliel. Ito po ang sabi niya. And now I say to you, keep away from these men. Umalis kayo. Huwag niyo silang pakialaman. Sila Pedro nga. Sinabi niya. Parisyo po ito si Gamaliel. Sinabi niya, and now I say to you, mataas po ang katungkulan nito. And now I say to you, keep away from these men and let them alone. Ayan po ang sinabi ni Gamaliel. For if this plan or this work is of men, kasi kung itong mga panukala nila o yung mga plano nila o yung mga ginagawa nila ay galing sa tao, if their work is of men, it will come to nothing. Ayan po, ang naniniwala po ako dyan. If it will come to nothing. Kaya nga po, kagabi sinabi ko na, hayaan na natin silang mag-rally. Mag-rally na sila. Pero ang maximum yan, 2 araw lang. 2 araw lang kasi nga, alam ko, galing sa tao lang yan Kasi ang utos po ng Diyos, huwag kang magnanakaw. At yung burning desire na po yan, lahat po ng tao, galit sa magnanakaw. Maliban na lang kung kasangkot ka o nakakakuha ka ng pakinabang. Hindi ba? Pero halos karamihan po ng tao, ayaw dyan sa sinungaling, ayaw sa magnanakaw, o ayaw dyan sa nagpapabrikit po. Nagtitistify, hindi ba? Sa hindi totoo. Ay kasalanan po yan sa Diyos Ay bakit kakampi kayo dyan? Hindi ba? Bakit kakampihan nyo dyan? Tinatanong ko po kayo, mga Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan ko po yan, yung mga members dyan, at gusto kong kasama na tao, mga Iglesia ni Cristo. Nakikipagkwentuhan ako dyan sa kanila. Opo, pero sa puntong ito na sila ay ayaw nila na ma-impeach si Sarah,
ay palagay ko yung konsensya nila ay naandyan pa rin. Opo. Ituloy ko lang po, it will come to nothing. Kasi nga, galing lang sa tao Sa puno lang Kasi nga, malamang binayaran yan. Opo. At hindi po ako naniniwala na kadugtong yan, yung hindi ibuboto. Hindi po. Ibang bayad yun. Kung sa black voting nila, ibang bayad po yan. Iba po ang pabor na ibibigay dapat sa kanila. Kasi nga po, hindi nga nila sinasabi agad kung sino ang mga manok nila o mamanokin nila. Hindi ba? Tanungin ko po kayo, yung manok nila, ibinibigay lang nila doon sa last 2 days o last 3 days. As usually, gabi yan. Magpupulong sila yan sa bawat kapilya o ito ang ibubuto natin. Kaya hindi kasama yan dito. Yung kung sinong ibubuto nilang senador, hindi po kasama yan. Iba po ang pabor na ibibigay doon. But, ituloy ko lang po, but if it is of God, yun ang sabi po ni yung Pariseo na Gamaliel. But if it is of God, you cannot overthrow it. Let not you even be found to fight against God. Ayan po ang sinasabi nung Pariseo na yan, si Gamaliel. Kung yan kanya, yung mga nangangaral na yan, sila Pedro nga, nangangaral sila, ay hindi nyo pwedeng pahintuin yan kung galing sa Diyos yan. Kasi kung pahihintuin nyo yan, you are finding yourself fighting against God. Ayan po ang masasabi ko dyan. Kung pipigilin nyo po ang mga tao na ayaw na dyan sa corruption, you are fighting against God. Kasi utos po ng Diyos yan Hindi ba? Utos po ng Diyos yan na huwag kang magnanakaw. Ay simple, ang mga tao ayaw dyan sa magnanakaw Ay hindi ko na po ipapaliwanag. Ang dami na po na nagpapaliwanag ng ganyan Pupunta na lang po ako dito sa sinasabi ni yung anak ni Irap, yung dalawa. Si Jinggoy at saka si Kwan, si GB. Divisive daw. Ayaw nilang impeachment kasi divisive. At saka si yun, 4 sila yun. Pero ang matandaan ko si Binay, si Nancy Binay, divisive nga. Sabi nila, ay totoo po yan. Kasi nga si Jesus Christ, hindi ko lang sinulat dito, pero marami po akong verse. Pero wala ngang oras Ang sabi po ni Jesus Christ, do not think that I come to bring peace, sabi niya. Huwag niyong isipin na nagdala ako ng peace dito. No, sabi niya, I bring division. I bring sword, sabi niya. Because mother will fight against daughter. Yun ang sabi niya. Pero iba naman ang sinabi niya, kaya nga po mahiwaga po ang Biblia at maliligaw po kayo kung iisa lang ang verse na alam nyo o isa lang verse ang pagpipilian nyo. Pero may sinabi naman siya sa mga mananampalataya. Peace I leave you, or peace I give you, not the peace the world is offering you. Hindi katulad ng peace na ino-offer ng mundong ito. Ayan po, hindi ba? O ano ba ang peace na gusto nila Nancy Binay? Ano ba yan? Totoo bang peace yan? Hindi. Nakasulat din sa Biblia, every time they say they want peace, every time po, every time, at naobserbahan ko po yan pag si Miswari, nasa media, ay gusto raw niya ng peace, si Miswari po, si Nur Miswari, may pagsabog na nagaganap. Kasi nasa Biblia po ganun din po sa Middle East, pag sumisigaw na yung mga pinuno nila doon na gusto namin ng peace, every time they say they want peace, then sudden destruction comes. Ayan po. Nakasulat po yan sa Biblia Kasi nga, the way of peace, they do not know. Yan po nakasulat sa Biblia. Pinagdugtog-dugtong ko po yan. The way of peace, they do not know. O ano ba ang nilalakad nila GB na peace? Hindi ba? Ano ba yan? Ipaliwanag nila Bakit ayaw nila ng division? Ay ang eleksyon po ay division, hindi ba?
Ang eleksyon po, division. Oh, kasi pipili ka po eh. Ay kaya nga lang ay itong dalawang nakalaan na eleksyon na under kay Duterte po yan ha, Presidente si Duterte noong 2019, wala pong eleksyon. Wala. Kasi nga dinaya lang nila yan. At itong 2022 mas lalo na, dinaya lang nila yan. Kaya nga po tingnan po natin ang istruktura, ang mga bumubuo ng Senado, mga walang kwenta. Opo, ayan po ang bunga po ng pandaraya ng eleksyon. Hindi ako naniniwala na ibubuto ng mga tao ang mga kurap. Hindi ako naniniwala dyan. Nasubukan na po natin yan nung hindi pa tayo computerized. Hindi ba? Oh, si Nikki Cositing hindi na nanalo eh. Kahit na umiiyak eh. Si TC Aquino Orita, hindi na nanalo yan ng pagkasenador. Kahit na umiiyak, humihingi ng tawad sa mga tao. Ay lalo na ito si Kit Tatad na napakayabang, hindi ba? Let us divide the house. Sabi niya, ay kayabangan po eh. Hindi ba? Bakit mo i-divide ang house para lang ilabas o hindi ilabas ang ebidensya? Tanga, hindi ba? Naandun kayo para makita ang mga ebidensya. Ay bakit? Hindi ba? Doon po nagalit ang mga tao. Kaya napatalsik si Irap. At nung mapapatalsik na, humihiling na si Irap. Ay buksan na. Sabi niya ang second envelope, buksan na. Papayag na ako. Ay wala na. Kasi tumiklop na yung mga military. Ayan po ang history na ibinabalita ko po sa inyo para po doon sa mga bata na hindi nila nakita yan. Ako po, nasaksihan ko yan. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig ay mayroon tayong natutunan o wisdom na nanggaling po sa Panginoon. Yan po ang aking dalangin sa mga nakikinig po sa akin. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.